At, mga kaibigan, ang aking ibahagi ngayong araw na 'to ay itong tungkol po sa verse 7 at 11 muna dito sa Psalm. Sinabi dito na, "At kanilang sinasabi ang Panginoo'y hindi nakakakita ni pakukundangan man ng Diyos ni Jacob ito." Sabi nung mga mangmang na hindi daw nakakita ang Panginoon, 'no? Yan, mga mangmang kasi kaya sinabi nila, ang minsan sabagay ngayong panahon din na 'to, yung mga tao na ayaw maniwala ba sa Panginoon, sa Diyos, sasabihin din nila na wala namang Diyos, Kasi lalo na yung iba na nag-aano sila sa kanilang lakas, sa sariling lakas nila. Hindi nila ni-recognize ang Diyos sa kanilang buhay. Minsan din may na-encounter ako niyan, Pilipina, sabi niya, "Alam mo ba, meron akong meron daw siyang lagi daw siya nagdadasal, meron daw siyang Santo Niño sa kanyang bahay." Nung panahon na yun siyempre na nalaman ko na ang tungkol sa mga rebulto, sabi niya, "At alam mo, tayo yung gagawa ng daw yung magtrabaho nga sa kanya sa atin daw ang lakas." 'Di ba ganyan ang mga mangmang. 'Pag mga mangmang ganyan ang salita ng mga mangmang na dahil nga akala nila yung magtatrabaho sila ay sa kanila yung power. Pero hindi nila alam kung wala ang Diyos na nagbibigay nun, wala silang magagawa. At yun ang sinabi dito sa verse 8, Gunitain ninyong mga hangal sa gitna ng bayan at ninyong mga mangmang, kailan tayo magiging pantas? In English is, "Understand, ye protest among the people, and ye Poles, when will ye be wise?" Kailan ba daw maging wise, maging pantas, 'no? At sabi sa 9, "Siyang lumikha ng pakinig, he that planted the ear, shall he not hear?" So, 'di ba, ang ating tainga ay 'di ba ang Panginoon ang gumawa niyan. So, siyempre alam ng Diyos, narinig ng Diyos kung ano ang ating, sinasabi. At na ano ba 'yun, siyang lumikha ng mata, siyempre nakikita niya ang lahat sa atin dahil sa kanya ang lahat, 'di ba mga kaibigan? Ito ang ganda talaga ng mensahe dito mga kaibigan, dahil sinabi dito, siyang lumikha ng pakinig, hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata, hindi ba siya makakakita? Siyempre makikita niya, maririnig niya kahit hindi pa nga natin babanggitin sa ating bibig, alam na ng Diyos kung ano ang iniisip natin. Kaya yung mga mangmang hindi nila alam kaya sinabing hindi naman naririnig ng Diyos ang ating sinasabi. Pero everything is from God, 'di ba? Lahat ng nasa atin, heaven and earth, siya ang gumawa kaya lahat alam na alam niya. At sinabi dito sa verse 10, "Siyang nagpaparusa ng mga bayan, ng mga bansa, hindi ba siya sasaway sa makatuwid bagay?" Siyang nagturo sa tao ng kaalaman. Kasi alam ng Diyos siyempre sa kanya lahat yung mga kaalaman, siyempre tinutuwid tayo. 'Di ba mga kaibigan, tama ba? Itutuwid ng Panginoon, lalo na yung kanyang mga mahal sa buhay, mga anak niya, mahal niyang na mga anak, tutuwid niya. Kaya sa kanya galing, alam niya kung ano yung tama at mali, alam niya kung paano tayo, matuwid, kaya tinutuwid tayo ng Panginoon, ng Diyos. Yun, at dito sa verse 11, nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao. Imagine, nalalaman, ang pag-iisip ng tao ay alam ng Diyos. Dahil sa kanya nga lahat 'yan, bago pa nga natin sasabihin, bago pa nga natin iisipin, alam na ng Diyos. May nabasa nga ako, yung iniisip natin, ang Diyos din ang nagpapaisip nun. Hindi ko lang matatandaan kung saan, pero yun nakasabi din. Hindi ko lang sa Proverbs or dito din sa Awit. Hindi ko pa na-encounter dito sa Proverbs ata yun na nabasa ko. And then
at sila'y pawang walang kabuluhan. Sabi ito, nalalaman ng Panginoon ang pag-iisip ng tao na sila'y pawang walang kabuluhan. So, alam ng Diyos ang mga tao na walang kabuluhan at may kabuluhan kasi sinabi dito eh. Nalalaman ng Panginoon ang mga pag-iisip ng tao na sila'y pawang walang kabuluhan. So, mayroon akong isi-share mga kaibigan dito sa Hebrews, chapter 3 verse 4, sabi dito, "For every house is builded by some man, but he that built all things is God." 'Di ba mga kaibigan? Halimbawa yung bahay natin, 'di ba may taong karpentero, sila ang gumagawa nun. Kaya may bahay tayo. Kaya yung nakalagay dito na ang Panginoon ginawa niya lahat, all things. He built all things. So it's from God. So si God talaga ang powerful mga kaibigan. Sa kanya talaga nagmula ang lahat. Kaya wala tayong maitatago mga kaibigan. Kahit pa tayo ay nakadamit or kahit pa saan tayo, bold tayo sa paningin ng Panginoon. Yan po ang totoo. Yan po ang totoo mga kaibigan. Kaya nakakahiya, ano? Hindi ba tayo hindi ba kayo nahihiya mga kaibigan na bold tayo sa Panginoon sa paningin ng Panginoon tapos hindi tayo nahihiyang gumawa ng masama, no? Kaya dapat pag-isipan natin ng mabuti mga kaibigan ang ginawa nating mga kasamaan at kailangan magsisi na tayo mga kaibigan. At meron akong dito sa connection dito sa mga kaibigan dito sa aking ipahayag dito sa chapter 94 verse 7 to 11 tungkol sa sinabi na lumikha ng pakinig at lumikha ng mata. Ngayon, ang aking i-share mga kaibigan ay tungkol din sa language, yung speaking. Kasi ngayong generation na yon nagiging well known ang speaking in tongues, ano? Ngunit meron ako na-encounter nung 2000, hindi ko na matandaan, 2012 or 13, tungkol ito sa speaking in tongues. Pero hindi yung speaking in tongues na kagaya ngayon na nag-speaking in tongues sila, halimbawa sa church, na nagsasalita sila ng hindi natin naunawaan, ano? Yung sa akin naman mga kaibigan ay yung nabasa ko doon sa Genesis. Sandali lang. Genesis verse chapter 11. Babasahin ko mga kaibigan to. Ito kasing meron kasi akong konting testimony na rin mga kaibigan ha. 2012, siyempre may na-encounter akong online friends dito sa internet, sa Facebook. Tinatawag ko siyang English teacher, online English teacher. Na-amaze ako sa kanya dahil parang lahat ng aking iniisip ang alam niya kasi minsan nakikita ko sa post niya at meron siyang mga message na parang malalim mga kaibigan na parang mahirap unawain, ngunit ngayon ko na-realize na mayroon siyang something na message na binibigay sa akin. Ngayon kung sino man siya, I don't know kasi mysterious man nga siya para sa akin eh. And then marami siyang tinuro eh. Alam niya paano magluto, alam niya yung mga lahat ng mga languages. Sabi ko even Chinese, yung mga Japanese, kasi minsan nag-aano siya sa akin, nagko-comment siya ng Chinese, nagko-comment siya ng Japanese, may mga post siya ng mga languages. Tapos sabi ko, alam mo yung paano sabihin you know how to speak that? Sabi ko gano'n na in English kasi siyempre English speaker siya eh. Tapos sabi niya, "Why you want me to teach you?" Gano'n yung answer niya. Imagine, 'di ba yung answer niya ba hindi yung yung point to point. "You know how to speak that?" Sabi niya. Then ang sagot lang niya sa akin, "You want me to teach you?" Oh, 'di ba nakaka-amaze 'di ba yung gano'n yung sagot? 'Di po ba nakaka-amaze? 'Pag gano'n ang sagot sa'yo. Kaya naging nagiging question, bakit gano'n? Bakit parang lahat alam niya. Tapos meron akong mga ipo-post kasi dati yung mga post ko talaga ay worldly post, mga passion, mga pagkain na masasarap. Alam niya kung papaano gano'n ang pagluto.
pati inano niya kung anong mga ingredients, kaya doon ako na-amaze, sabi ko, "Why do you know? Do you know how to cook?" Sabi gano'n. Ang dami niyang alam, kaya sabi ko, "Wow." And then itong itong yung sa language na 'to, na-encounter ko rin sa Bible. So, parang ano, yung magkatugma ba yung kung ano na encounter ko sa Facebook ay naano ko rin, nababasa ko rin itong, sa Bible. Kasi alam talaga ng Diyos na siyempre wala akong alam, mangmang ako, 'di ba? Normal na tao lang tapos nagbabasa ng Bible, eh, ayaw ko nga magbasa dahil hindi ako nakaintindi. So nung ano sa Facebook tapos nagbasa ako, nung binasa ko nun, na-encounter ko yung itong tungkol sa Babel 'no, yung kay Babel. Babasahin ko mga kaibigan at please, pakinggan niyo po dahil ang ganda po ng ano ng istorya dito. Babel hanggang mula sa 1 hanggang 9 lang naman ang babasahin ko mga kaibigan. Genesis, chapter 11 verse 1 to 9. Ito, sa Tagalog, "At ang buong lupa ay iisa ang wika at iisa ang salita." Mga kaibigan, iisa ang lupa at iisa ang salita. So noong unang panahon, isa pa lang ang salita ano, isa pa lang yung lupa, eh, isa pa lang ang salita. So, and then, verse 2, "At nangyari na ang kanilang paglalakbay sa silanganan ay nagkasumpong sila ng isang kapatagan na lupain sa Sinar at sila'y nanahan doon at nagsang at nagsang-usapang, "Halikayo, tayo'y gumawa ng mga laryo," bricks 'no, laryo, "at ating lutuing mabuti." At inari nilang bato ang laryo at ang biton ay inaring argamasa. Ito, brick for stone and slime had they for mortar. So alam niyo na siguro ang ibig sabihin niyan, yung laryo at argamasa. And then, sa verse 4, "At nagsipagsabi, halik kayo, magtayo tayo ng isang bayan natin at ng isang muog, na ang taluktok niyaon ay aabot hanggang sa langit, at magtaglay tayo ng isang ngalan. Baga, tayo'y mangalat sa ibabaw ng buong lupa." Ito yung mga kaibigan, yung Babel na 'di ba kung alam yung istorya ng Babel na gustong abutin yung pinakamalaking, building na abutin yung langit, yung sinabi nga dito 'no. And then sa verse 5, "At bumaba ang Panginoon upang tingnan ang bayan at ang muog at itinayo ng mga anak ng mga tao." 'No? At sa verse 6, "At sinabi ng Panginoon, narito silang iisang bayan at silang lahat ay may isang wika, at ito ang kanilang pinasimulang gawin. At ngayon ngang walang makasasawata sa anumang kanilang balaking gawin. Halikayo, tayo'y bumaba at diyan din ay ating guluhin ang kanilang wika, na anupat sila'y huwag magkatalastasan sa kanilang sarili." Ganito pinanabog sila ng Panginoon mula roon sa ibabaw ng buong lupa at kanilang iniwan ang pagtatayo ng bayan. Kaya kaya ang pangalang itinatawag ay Babel, sapagkat doon ginulo ng Panginoon ang wika na buong lupa, at mula roon ay pinanabog sila ng Panginoon sa ibabaw ng buong lupa. So dito mga kaibigan, ang sa naunawaan ko, dito nagsimula ang marami-maraming wikain, maraming lengguwahe. Kasi nga, unang-una, isa lang yung bayan, isa lang yung lupa, isa lang yung salita 'no. So nung nagtayo ng itong si Babel, kung alam niyo po kung sino yung nagtayo ng building na 'to, si Herod, Nimrod ba yun? Si Nimrod, may istorya din yan mga kaibigan. Alam niyo maganda po talaga itong talakayin, malalaman natin ang istorya nung unang panahon. Si Nimrod ang nagtayo nito mga kaibigan, na sabi nga nila ito yung, bale parang kasi makapangyarihan din si Nimrod noon nung siya yung King Nimrod ba yun siya? Basta yun, mayroon siyang kapangyarihan sa mga tao mga kaibigan ano, na gusto niyang abutin yung, kapangyarihan ng Diyos. Ngunit
yun nga nagalit ang Diyos, 'di ba nasira yung Babel at doon nagkalat yung mga tao, nagkaroon ng iba-ibang lahi, nagkaiba-ibang wika doon mga kaibigan. Kaya ito yung pagkakaalam ko na nagkaroon ng speaking another language, na ngayon ang sinasabi nila ay speaking in tongues. Pero ito ang pinaunawa sa akin nung nabasa ko ito na hindi naman lahat ng speaking in tongues ay yung ngayon 'no, yung parang word. Para sa akin ano, ewan ko lang kung kayo nag-i-speaking in tongues kayo, pero yung speaking in tongues na hindi naunawaan o walang makaunawa ay parang palaisipan sa akin, eh. Kasi ang, pagkakaalam ko 'pag nag-speaking in tongues mauunawaan pa rin. Kasi sabi nila nagsasalita daw sa Panginoon. Pero meron mababasa pa rin natin sa New Testament, sa Corinthian na, ang speaking in tongues meron pa ring makakaunawa at 'pag hindi naunawaan parang iba yun. Yun yung naunawaan ko kaya ewan ko lang sa ano, sa iba. So, dito mga kaibigan, dito sa Acts 2 mga kaibigan, i-share ko lang ng konti itong sa Acts 2 ano, yung, ah, nagkaroon nga ng ano, ng Pentecost, nung Pentecost sinabi sa Acts 2. Sabi ito sa Acts 2 na, Acts chapter 2 verse 1 to 4. Sinabi dito mga kaibigan, "At nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nangagkatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng isang humahagis na hanging malakas at pinuno ng buong bahay sa kanilang kinaupuan. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkakabahabahagi at dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos sa Espiritu Santo at nangagpasimulang magsalita ng iba't ibang wika. Ito mga kaibigan, iba't ibang wika mga kaibigan. Ito, napuspusan sila ng Holy Spirit. Ito yung sa atin ngayon mga kaibigan, ano? Kung kaya nagkakaroon tayo ng speaking in tongues na yun nga, yung iba hindi nga naunawaan kung anong ibig sabihin. So palaisipan ngayon ang sabi ko na palaisipan. Ngunit sinabi naman dito na magkakaroon ng speaking in tongues. At silang lahat ay nakapuspos sa Espiritu Santo at nagsimulang magsalita sa ba't ibang wika ayon sa pinagkaloob ng Espiritu sa kanilang salitain. At sa bakit nga naririnig ng bawat isa sa atin ng ating sariling wika? Dito mga kaibigan nagtaka ang ano, nagtaka ang mga Hudyo kung bakit nasalita. Kasi nagsalita dito mga kaibigan, hindi yung salita na parang bubbling, yung naggaganon sila, yung hindi, talagang salita mga kaibigan kasi naririnig, sinabi dito sa ano, ituloy ko mga kaibigan tuloy ko ha. At please pakinggan niyo po mga kaibigan. May mga nagsisitahan nga sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. At nang marinig ang ugong na ito ay nangagkatipon ang karamihan at nangagmaang sapagkat sa kanila'y narinig ang bawat isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika. O imagine mga kaibigan, merong wika mga kaibigan Hindi yung ano, nagbabbling, di ba? Yung meron kasing iba na nag-speaking in tongues na parang bubble hanggang ano, dito may wika mga kaibigan, So ibig sabihin, malalaman natin kung ano ang winiwika nila kasi may wika, nagtaka nga sila, 'di ba? Sinabi dito na, "Nang marinig ng ugong na ito ay nagtipon ang karamihan at nangamaang sapagkat sa kanila'y narinig ang bawat isa na sinasalita ang kaniyang sariling wika." So kung wika ng espiritu 'yun,
Pero narinig nila, naunawaan nila 'to kasi narinig nila mga wika, sariling wika. Narinig nila, at silang lahat ay nangagtaka at nagsipaggigilalas at nagsabi, "Narito hindi ba mga Galileyong lahat ang mga salitang ito?" Yun yung nagtaka sila kasi Galileo, mga Galileo na akala nila na yun, mga lasing, yun ang ano nila mga kaibigan. Kaya ang naunawaan ko mga kaibigan tungkol sa speaking in tongues mga kaibigan ay merong words, merong wika. Hindi yung yung parang nag-aano lang siya yung nagba-bubbles. Kung naka-encounter na kayo ng ganyan mga kaibigan, hindi ko naman din hindi ko naman ina-underestimate kundi ano lang sa akin naging palaisipan lang bakit gano'n. Totoo nga ba kasi ngayon talaga may espiritu talaga na mapandaya, may espiritu din na totoo talaga na kung based on the Bible, ang kung alam natin ang salita ng Diyos, malalaman natin kung ano yung espiritu na nagsasalita na yun. Dahil sa ngayong panahon na yun, ito ngayon sa atin, kung pupunta tayo ng ibang mga churches, may ma-encounter po tayo na may nagsasalita po ng na hindi mo masabing wika dahil walang words. Kung ang wika kasi may words yan, 'di ba mga kaibigan? So yun yung pagkakaalam ko at kaya nga ngayon marami na tayong wika 'di ba, kagaya sa Pilipinas ilang bang lengguwahe meron tayo 'di ba ang dami. Kaya dun ako naano ang mga kaibigan na ang Diyos mga kaibigan kahit ano pa ang ating sasabihin, kahit ano pa ang ituturo, alam ng Diyos mga kaibigan kung ano yung ibig sabihin. Dahil sa kanya lahat. Imagine sa dami-dami ng wika, alam na alam ng Diyos kaya ganun talaga ka-powerful ang Diyos. Sobrang powerful ang Diyos mga kaibigan at, natapos na po ako doon sa, tungkol sa wika mga kaibigan, meron pa akong ise-share muli.